Okay, good evening. Ito na po yung pangalawang approach. Yung sinasabi ko po na whole word approach. Napahapyawan ko to na sabi ko, halos parehas ang spelling, beginning letter naman ang nagkaiba. Halimbawa po, alam ng bata, yung BOAT, na yun ay boat. Kapag nakakita siya ng bagong word, nakahawig nun, babasahin niya rin yun as boat. Tulad po nito, papakita ko po sa inyo isang word. Ayan. Ito po. Halimbawa, pamilyar ang bata sa boat, B-O-A-T, alam niyang basahin yan. Kahit na ilang paulit-ulit pa yan. Pero kapag nakita siya ng G-O-A-T, pwede rin niyang basahin yan na boat. Kasi iniisip niya, magkapareha silang dalawa. Pero hindi niya binigyang pansin na ito ay iba dito kay boat. Okay? So, gagayahin niya yung sound nung naririnig niya dito. Kaya babasahin niya ito as boat kasi hindi siya familiar sa sound ni letter G. Okay? Kung ito po ay goat, this is hard G. Meron po kasing dalawang klase ng sound ng G. Soft G as in Jerry, hard G as in goat. Okay? So, yun po ang mangyayari. Ituturo din natin sa bata sa whole word approach, yung pagkakaiba ng dalawang word na yan, ay ibe-blend din niya yung sound ng tunog ng letter G sa iba pang mga letters na nandito. So, sana po may natutunan tayo ngayong gabi.